'Di ba? Kaya galit na galit sila eh. Ah. Tignan nyo, katulad nito, si Sharon at si Kiko. Oh. Si Sharon at si Kiko, nandoon kasama si BBM. Ngayon, ibig sabihin daw doon, kampi na daw ni BBM ang kakamping. Ano bang nakalagay kay BBM? 'Di ba? Ang tema ni BBM nung tumakbo siyang presidente, unity team. Bakit? Lahat ng mga kaaway mo, kausapin mo ng maayos, magsanibwersa kayo para sa ikaunlad ng bansa. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, malaking insulto kay Sara Duterte yan. Nag-uniteam ka, tapos ikaw ngayon ang umalis. 'Di ba? Nag-uniteam ka, pero ikaw yung umalis. Bakit? Hindi mo kasi gusto na ang kalaban maging kaibigan. Bakit? Kasi gusto mo ikaw lang maghari-harian. Yun naman totoo eh. Kaya ngayon, mga loyalista, wag po kayong magtaka na kung bakit ang mga kakamping halos kumakampi na sa Marcos administration. Alam nyo kung bakit? Mas nakita kasi ng mga kakamping at Liberal Party, no, ang mabuting puso ni Bongbong Marcos. Bakit sila kakampi sa mga Duterte? Mga kriminal nga yan, mga kawatan pa. Di ba? Doon na lang ako kay Marcos, kahit binato mo na, tahimik lang. Pero iba ang balik. Di ba? Kaya nga unity team eh. Alam mo minsan yung mga DDS, ito yung pinakamalaking sakit sa kanila eh. Hindi nila naintindihan ano ibig sabihin ng unity team. Unity. Alam niyo ba ibig sabihin ng unity? Pagkakaisa. Ngayon, kung ayaw mo ng pagkakaisa at gusto mo kalaban mo yung mga kalaban mong politiko, hindi ka talaga uunlad. Hindi uunlad ang isang bansa kung sa 1,000 kananirahan sa isang lugar, 100 kalaban mo, hindi kayo uunlad. Bakit? 500 sa'yo, 500 ayaw sa'yo. Paano kayo uunlad? Mangyayari dyan, mahahati kayo. Magiging 2 bansa kayo. Ngayon, kung gusto mo na magkaisa, magsanibwersa at magtulungan. Diba? Alam mo sa totoo lang, Pilipino lang tayo eh. Pero ang mga DDS, hindi nila gusto yun. Bakit? Hindi sila Pinoy. Kasi taga Mindanao sila, Republic of Mindanao. Di ba? Sumakay na ng bus si Sara Kent umuwi ng Davao. Wala, Leni Robredo style. Wala nang kakagat sa pakulunggan yan. Di ba? Alam mo sa totoo lang, yung panawagan ni BBM na unity, yung pagkakaisa, hindi po mali yun. Nasa kalaban na yun ni BBM na kung ayaw nilang makipagkaisa. Bakit? Paano uunlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Yeah? 1,000 kayo na residente sa isang bansa, 500 ayaw sa'yo, 500 gusto ka. Ang mangyayari doon, mahahati kayo. Ganyan nga ang gusto ni Sara eh. 500 sa kanya, 500 kay BBM. Ang nangyari, 200 na lang natira sa kanya. So paano niya hatiin ang bansa? Di ba? Oo. Yan ang gusto ni Sara Duterte. Kaya yung mga DDS galit na kung bakit ang mga kakamping katulad kay Kiko Pangilinan, kay Sharon Cuneta, at kung sino pa na nandoon sa event, sabi nila, grabe si BBM, pati yung mga Liberal Party, yung mga kakamping, yung mga Aquino, kaibigan na nila. Bakit? Masama ba makipagkaibigan? Masama po yung pumatay ka na walang rason. At masama din po yung magnakaw ka. Yun ang masama. Hindi masama ang makipagkaibigan. Bakit? Mamamatay ba ang mga Liberal Party at kakamping kung makipag-unite sila kay BBM? Di ba? Mas masama yung makipag-away ka. Paano uunlad ang isang bansa kung lahat kaaway mo? Kasi ang gusto ni Sara, hatiin yung unity team. 500 sa kanya, 500 kay BBM. 800 nga sumama kay BBM, 200 na lang sa kanya. Sa 100%, 80% na kay BBM, 20% lang kay Sara. So ngayon, paano mo gawing hati kung 20% na lang ang sayo? Di ba? Paano mo gagawing 100% or 50% sasama sa'yo, 80% ang sumama sa Administrasyong Marcos, 20% ang sumama kay Sara. Ngayon,
Wala kang magagawa kung ayaw ng tao sa'yo. Bakit? Nasilip at dilat na ang mata ng taong bayan kung anong ginawa ng pamilya ninyo. Di ba? Hindi naman kami bulag. Hindi kami bingi. Hindi tulog ang taong bayan, Sara. Kada na lang may issue, krimen, sugal, shabu, dawit ang pangalan nyo. Sinong Pilipino na gusto kayong iboto? Pagdating sa drug smuggling na 11 billion, sangkot ang kapatid mo at asawa mo. May reaksyon ba kayo? Wala. Pagdating sa West Philippine Sea, ni utot na mga Duterte, wala kaming narinig ni isa. Sa tingin nyo, may tao pang buboto sa inyo? Ang mga bumoto sa inyo, yung mga DDS na bobo. Kaya, pagdating sa Pogo, sangkot pa rin ang pangalan nyo. Sa tingin nyo, Duterte, may buboto pa sa inyo? Hindi na kasi ang taong bayan tulog. Gising na ang taong bayan. Di ba? Lahat na lang kasi ng karumal-dumal na krimen, dawit kayo eh. Pagdating sa shabu, dawit mga Duterte. Pagdating sa Pogo, dawit mga Duterte. Pagdating sa korupsyon, dawit mga Duterte. Sa tingin nyo, may buboto pa sa inyo? Kung ako sa'yo, Digong, magawa ka na lang ng libingan mo, magkape ka na lang. Kasi pag namatay ka, tumalon ka na lang diretso, tambakan mo lang sarili mo. Huwag ka na tumakbo, Mayor, tapos pupunta ka sa inyo, iyak-iyak ka dyan sa mga barangay. Hindi sanay ang tao, Digong, na umiyak ka. Oo. Kaya yung mga tao ang sabi, hala, akala ko matapang, ba't umiyak? Alam mo, sa totoo lang, ang daming tao sa Davao nagulat nung umiyak si Digong. Bakit? Bakit umiyak yan? Ang tapang-tapang yan. My God, I hate drugs. Ganon. Nagulat ako nung nangampanya si Digong. Ayong sa daghan kayong salamat sa pagsuporta ninyo sa ako. Umiyak ang tapang-tapang mo, umiyak ka, tangina mo, untog yung ulo mo eh. Di ba? Ay, Diyos ko. Wala na kayong mabola. Oy, Elmer Katulin, maraming salamat sa iyong $5 super sticker. Thank you so much. Di ba? Yun ang katotohanan. Kaya doon pa lang sa pag-iyak-iyak ni Digong sa Davao, ang daming nagsabi, ano to? Kilala namin tong matapang, kamay na bakal, ba't umiyak? Ano pa, awa? Para may bumoto? Wala na, Digong, sirang-sira ka na. Ang sabi mo nung una, walang pogo sa Davao. Poke ng inam, panabo. 60 Chinese national and 2 Malaysia national na huli. At may pogo hub sa Panabo. Diba? Tapos sasabihin mo, walang pogo sa Davao? Pakain ko sa iyo yung mga papel, makita mo. Mga sinungaling. Alam mo, sa totoo lang, walang Duterteng hindi sinungaling. Ultimo nga asawa ni Digong ayaw sa kanya, tapos kaming Pilipino gusto siya. Baka pakitaan ko kayong video dito na ang asawa ni Digong una, umulirap ang mata, gumanon. Bakit? Galit ang asawa niya sa kanya kasi pangit ang ugali niya. Di ba? Ito bago tayo mag-end ng live, bigyan ko kayo ng aral. Sa totoo lang, ang kaunlaran nag-umpisa sa sarili. Ang disiplina nag-umpisa sa pamamahay. Sino dapat magdisiplina? Magulang. Ngayon, ang tanong, paano maging presidente si Sara kung mismong pamilya niya watak-watak? Diba? Si Digong, naghiwalay sa asawa. Si Sara, hiwalay sa asawa. Tapos pamunuan mo ang Pilipinas? Ayusin niyo muna yung pamilya ninyo bago kayo mamuno sa Pilipinas. Diba? Pamilya nyo nga, kalat kayo eh. Tapos Pilipinas, pamunuan ninyo. Sino pang maniniwala sa inyo? Diba? Pamilya nyo, kalat-kalat. Magulang ninyo, naghihiwa-hiwalay. Tapos kaming Pilipino, pamunuan ninyo, ayusin nyo muna yung pamilya ninyo bago kayo mamuno sa Pilipinas. Diba? Alam mo, sa totoo lang nakakahiya po. Maraming politician na dapat mamuno sa bansa. Diba? Alam mo, sa totoo lang, kahit hindi ko man yan binoto si BBM nung last election, kay Isko ako eh. Pero dito ko napagtanto na si BBM kahit ilang tao ang nanira sa kanila,
For almost 36 years, sila pa rin ni Lisa. Ba't hindi nyo subukang silipin ang pamilya ni Sara, pamilya ni Duterte, kung anong pamilya meron sila? Di ba? Kasi mahirap kasi. Pag ikaw presidente, dapat modelo ka sa bansa. Paano ka maging presidente kung mismong pamilya mo kalat? Tapos pamunuan mo kami? Kung mismong pamilya mo nga, hindi mo maayos-ayos? Tapos kami mga Pilipino, dadagdag pa sa'yo? Come on, what the heck? Diba? Ganun lang kasimple. Hindi mo kailangan ng malaking pondo or ayuda para iboto ka namin. Iboto ka namin kung maganda ka, maging modelo sa bansa. Pamilya mo nga, kalat kayo. Tapos pamunuan mo Pilipinas, mas kalat pa sa inyo. Paano mo mapapabuo? Yeah? Ang pamilyang Pilipino kung asawa mo at ikaw may kanya-kanya kayong karibal?